Hello mga kaulam! Anong ulam natin? Ayan, dapat talaga mga kaulam diyan. Pritong itlog lamang ang ulam ko dahil wala talaga akong maisip lutuin ng araw na iyon at wala na rin naman akong oras. Ngayon naalaala ko, meron pala akong tuyo sa ref, yung tuyong boneless na dilis, tapos tuyong pusit. Tapos, meron akong natirang dalawang talong sa ref. Sabi ko, ipiprito ko na lamang. Bega, parang ang pagkakaprito ko yata, ikuha natunaw yung laman sa loob. Dahil hindi ko na siya biniak. At sabi ko, maliliit naman at payat. Edi ipiprito ko na lang ng buo. Abi, parang natunaw yata ang laman sa loob. Parang walang laman. Ako talaga mga kaulam ay pwede. Pwede akong kumain at makaraos sa buong maghapon. Kahit pritong itlog lamang. Yan mga kaulam ay ipinagpapasalamat ko na sa Diyos ng malaki. Dahil palagi kong iniisip, at least ay mayroong itlog. Kahit na mayroon pa ring itlog, lamang tiyan pa rin iyan, makakabusog pa rin iyan, at makakaraos sa buong maghapon. Pasalamat na lamang tayo kung meron pang mas higit pa sa itlog. Kaya tayo mga kaulam, huwag tayong masyadong sa ating buhay. Kumbaga, kung anong meron tayo, dapat nagpapasalamat. At mahirap inyo na lamang isipin ang kalagayan ng walang-wala talagang maiulam. Pero alam ninyo mga kaulam, naiisip ko lamang, bakit makakaranas nung walang ulam? Di ka tayo naman magsikap lamang. Gumising tayo ng maaga, lumabas tayo ng bahay, maghanap tayo ng matatrabaho kahit na magpaupa tayo ng paglilinis sa bahay ng may bahay, paglalaba, pag-aayos ng mga bakuran, tayo naman ay babayaran ng mga ganyan. At least kahit papaano bago dumating ang hapon, may pambili tayong pagkain. Hindi natin po pwede talagang sabihin na walang ulam at walang maiisaing. Dahil para sa akin, mararanasan mo lamang yun kung hindi ka talaga kikilos. Basta ang akin, pagising mo sa umaga, labas ka ng bahay. Kung ikaw ay walang permanenteng trabaho, punta ka sa kahit na sa mga lugar na po pwedeng magbigay sa iyo ng trabaho. Kahit na magpaupa ka ng paggagamas ng likod bahay, o ng pagwawalis, o ng paglalaba, o ng pagtitinda, o basta kahit na pasukin mo. Sinisigurado ko sa buong maghapon, meron kang 200 hanggang 300 piso. Ay pinakamahirap nga yung pagpagising mo sa umaga ay ang iyong uunahin ay pagpunta sa kapitbahay at ikaw ay makikikape at ikay huhunta. Tapos, ang iba diyan ay may mga bingguhan, yung sugalan, ganyan-ganyan. Tapos, ang iba naman, wala lamang talagang walang initiative baga kung sa English na maghanap. Madami, Diyos ko, pumunta ka sa tabing dagat. Baka mamaya meron doong naglalambat ng isda o tumulong ka. Maya bibigyan ka nila 2-3 pirasong isda o may ulam ka na noon. Kung wala namang dagat at sakahan naman mga o edi pumunta doon kung sino mga nagsasaka. Madali mga kaulam ang aking pinupunto baga. Hindi ka masisiro sa maghapon kung gagawaan mo ng paraan, kung hahanap ka talaga kung saan may pagkikitaan. Meron yan sa buong maghapon. Basta huwag ka lamang masyadong maselan sa ulam o kaya ay mga pilian, ganyan. Basta ako, pritong itlog, ay sa akin yan. Minsan nga mga kaulam, yung pritong itlog, binubudbudan ko pa yan ng toyo. Mas masarap yan may toyo at saka o kaya kaunting kalamansi. Okay na yan, masarap nga yun. May kaunting sabaw, may kaunting pampaalat. Kaya ay piniritong itlog, tapos ang gagawin ko, isasabawan ko ng kape ang aking kanin. Ayos na yan. Buhay na ako niyan sa buong maghapon. Noong mga bata pa nga kami ang aming pang ginagawa noon, yung inihihilamos namin ang aming kanin sa kawali na pinagprituhan ng hawot, o kaya pinagprituhan ng talong, o kaya pinag-adobuhan ng kahit na yung ganyan, para lang magkaroon ng flavor ang iyong kanin, para lang magkaroon ng kakaibang lasa. Tapos naalala ko ng mga bata pa kami, kapag Pasko, pag may magkakatay ng baboy, maraming mantika ng baboy, nilalagay nila sa bote. Ang ginagawa namin noon, natutulog yung mantika, nabubuo-buo pag malamig. Ang ginagawa namin, yung mantika, ginigising namin sa apoy, tapos yun ang isinasabaw namin sa kanin. Tapos binubudbuda namin ng kaunting toyo o kaya asin. Yun ay talagang ayos na, ulam na namin yun mga kaulam. Minsan pa ikuan, asukal, lalagyan ng asukal ang kanin, sasabawan ng tubig, ayos na yun. Tapos may kaunting bagoong na ginisa. Ako po, Diyos ko po, Rude. Anong sarap noon. Lumaki tayo sa hindi tayo po pwedeng mamili kung hindi tayo pwedeng tumanggi kung ano ang nasa hapagkainan, at parating ipinapaalala talaga sa amin ng tatay noon kung ano ang nariyan, pagpapasalamatan. Kung ano ang nakayang ihain, kakainin. Huwag maghanap ng wala.
gusto ko noong sagutin ang tatay, baka lang ako'y masampal. Gusto kong sabihin na, ay digay sadya naman tatay na ang hinahanap ay yung wala. Alang nga maghanap kami ng naririyan. Kaya lang talagang baka ako'y masampigan ng tatay ng isang haginet. Pero gayon pa man, dahil naman maayos ang hanap buhay ng tatay at ng inay noon, kahit papaano, kami naman ay nakakakain din minsan ng mga karne, nakakakain din kami ng mga apretada, mga adobo, pagka medyo siguro sinuswerte-swerte ng kaunti sa pagtitinda ng isda, lagi ang inay ay may dalang, minsan ay may dalang manok, o kaya ay baboy aming lulutuin. Nakakatikim naman kami. Pero may mga panahon din mga kaulam, lalo na pag tagbagyo, walang-wala din naman. Kaya pag gayon, hindi talaga pwedeng mamilian kung ano ang nasa hapagkainan. Ayun ang pagpapasalamatan. Sabi nga natin ay hindi araw-araw ay Pasko, hindi araw-araw ay sagana. May mga panahon talagang tagwala. Igi na yung sanay tayo sa tagwala, sanay din tayo sa tagmeron. Sige na.